Hello everyone, how are you today? I'm your teacher Jem Raymond and today I will present to you the different MOVs na kakailanganin ng ating mga master teachers para sa kanilang RPMS Objective number 15 o ang tinatawag nating plus factor for this school year. Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Mr. Jem Raymond Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Now what are again the RPMS objective ng ating mga master teachers for this school year? Meron silang 15 RPMS objectives para sa school year na to. Out from 15 RPMS objectives, meron silang 7 non-classroom observable indicators. For this video, we will focus on RPMS objective number 15. Perform various related works, activities that contribute to teaching and learning process. Yung objective na to ay tinatawag din nating plus factor. But for this time, teachers, yung mga ginagawa natin or isusupport natin for this indicator ay kailangang related sa ating teaching and learning process. So this is the tool that we will be used for our PMS objective number 15. Master teachers are rated according to quality, efficiency, and timeliness for this objective. But unahin na muna natin yung quality. Kung walang acceptable MOV, rating 1 ang kanyang makukuha. Rating 2 naman ang makukuha ni master teacher kapag nakapag-perform siya kahit isang activity lang na nakalist dito sa ating mga MOVs na nakatulong sa teaching and learning process pero sa loob lamang ng kanyang klase. So halimbawa, kapag naka-observe siya ng klase ng teacher 1 to teacher 3, pwedeng i-attach niya na MOV dito ay yung observation notes na nagawa niya, pwede rin yung lesson plan ng guro na na-observe niya, at yung mga notes na nagpapakita ng kanyang mga recommendations para mapabuti pa ang pagtuturo ng guro sa loob ng klase. Rating 3 naman ang makukuha ni master teacher kapag nakapag-perform siya kahit ni isang activities dito na nakakatulong sa teaching and learning process sa loob ng isang departamento or di kaya ng isang grade level. So halimbawa, if the master teacher serve as coordinator or chairperson ng isang komite sa kanyang grade level, so pwede siyang mag-attach dito ng minutes of meeting sa during the planning stage, yung mga action plan nila sa committee, at pwede rin naman yung accomplishment report kapag natapos na yung activity. Nakasulat dito sa report ang mga resulta sa activity na kanilang ginawa. Dapat yung activity na yan ay still related to teaching and learning process. This time naman, rating 4 ang makukuha ni master teacher kapag yung ginawa niya ay nakatulong sa teaching and learning process sa loob ng paaralan or within the school level. Halimbawa, if the master teacher serve as OIC or officer in charge kung wala yung principal sa school, so, pwedeng gawing MOV ni master teacher dito yung appointment letter niya na siya nga ay tinalaga na OIC on that particular period of time. Pwede rin namang certification na nakapag-OIC siya. Rating 5 naman ang makukuha ni teacher kapag yung ginawa niya, kahit isa lang dito sa mga nabanggit, ay nakatulong sa teaching and learning process beyond the school level or outside the school level na. So halimbawa, if the master teacher serve as facilitator or resource speaker sa isang district, division, regional, or national man yan na training on a certain topic related to teaching and learning, for example, nag-introduce siya or ang topic niya ay something like innovative teaching strategies, then pasok yan dito sa rating of 5. So, pwedeng gawin niyang MOV yung Certificate of Recognition na nakuha niya. Pwede yung program ng workshop na kung saan nandun yung pangalan niya, no? As speaker nga. At pwede ring yung mga pictures taken during the actual delivery of the topic. This time, let's have efficiency.
So bago natin i-discuss how teachers are rated according to efficiency, let's focus this first at the bottom of the means of verification column. So kinakailangan lahat ng MOVs na isasubmit natin related to objective number 15, kinakailangang may annotation, i-explain or ipaliwanag natin kung paano ito nakakontribute sa teaching and learning process. So importante yung annotation na to para sa efficiency na indicator. How master teachers rated according to efficiency. Kung wala siyang MOV na acceptable na ma-present, then rating 1 ang kanyang makukuha. Rating 2 naman na makukuha kapag yung MOV na napakita ni master teacher shows considerable overlap or hindi masyadong konektado at medyo hindi rin maganda ang epekto sa teaching and learning process sa kanyang ginawa. So maaring may ginawa siya pero hindi ito konektado o hindi ito nakatulong o kaya'y nagkaroon ng maraming pare-pareho at paulit-ulit na mga activities na hindi epektibo. Makikita naman ito kung paano ipinaliwanag ni Master Teacher yung MOV na kanyang sinubmit sa kanyang annotation. Rating 3 naman ang makukuha ni teacher kapag yung MOV na nasubmit niya ay nagpapakita ng reasonable or makatwirang connection or ugnayan sa actual teaching and learning process. So, ibig sabihin, ang kanyang mga ginawa ay konektado at may positibong epekto. So, rating 4 naman ang makukuha ni teacher kapag yung MOV ay malinaw na may positibong epekto ito sa teaching and learning process. Makikita nga yan sa annotation na kanyang gagawin. Rating 5 naman ang makukuha ni master teacher kapag yung MOV niya na nasubmit ay nagpapakita ng detalyadong positibong epekto sa kanyang ginawa sa teaching and learning process. So, ibig sabihin, ang kanyang ginawa ay may malaking ambag at may magandang resulta at kitang-kita ito sa mga dokumento at feedback mula sa mga estudyante at kanyang mga kasamahan. Now, let's have the timeliness. How master teachers rated in timeliness. Kung walang mapakitang MOV si master teacher, then rating 1 ang kanyang makukuha. Kapag ang nasubmit ni master teacher ay nagpapakita lamang na nagawa niya ang isang activity sa isang quarter lamang, then rating 2 ang kanyang makukuha. No, kapag nakapag-submit si master teacher ng MOV na nagpapakita na nagawa niya yung activity sa loob ng 2 quarters, then rating 3 ang kanyang makukuha. Kapag naibahagi ito o nagawa ito sa loob ng 3 quarters, then rating 4 ang kanyang makukuha. Rating 5 naman ang makukuha ni master teacher kapag 4 na quarter talaga niya nagawa yung gawain. For example, ang guro ay nagsagawa ng iba't ibang workshop o training sa bawat quarter ng school year. Ito'y makakasupport on rating 5 for timeliness. Now, let's have sample MOVs na pwedeng gamitin ni master teacher for this objective. Let's have this item na coach and mentored learners in competition. Ang Certificate of Recognition ay pwedeng i-attach dito ni master teacher for quality. So, yung Certificate of Recognition bilang coach siya ng isang estudyante na nanalo. For example, sa iba't ibang level ng contest. So, district level, yung certificate niya during district, division, regional, or even in national level. So, pwede niyang i-attach dito para makakuha siya ng rating of 5. Yung certificate na to ay magpapatunay na ang kontribusyon o ang ginawa ni teacher ay hindi lamang limitado sa loob ng paaralan. Umabot pa ito outside school. Now, for efficiency naman, so kinakailangang mag-attach si master teacher ng annotation. So, explain niya dito yung MOV na nasubmit niya at paano ito konektado sa teaching and learning process. So, for example nga, yung objective natin dito ay yung pag-coach or pag-mentor ng master teacher sa learner in various competition.
Now, let's have the timeliness. So, para sa timeliness, kinakailangan lang na mag-submit si master teacher ng mga patunay na nagawa niya yung mga activities sa loob ng 4 na quarters. So, for example, yung contest na binanggit natin kanina, no, kung nakapag-coach o nakapag-mentor si teacher. If nagawa niya ito quarter 1 to quarter 4, lalo na't nanalo yung estudyante for example sa national level, so siguradong buong taon siya nag-coach o nag-mentor ng bata. Kung mapakita niya yon sa kanyang annotation na gagawin, then pwede yung MOV na, no, for timeliness. So, pero kung ibang activity naman, as long as related to teaching and learning, pwede ring attach yan, basta't nasa list lang siya ng MOVs na nakasulat dito sa tool. Again, at least 1 activity per quarter. Okay, that's all teachers. I hope this video helped you in preparing your MOVs for your plus factor or our PMS objective number 15. Till next time, keep safe everyone!